So na-inspire ako kasi sabi ko, buti pa sila. Real talk, nakakaramdam po ako na inggit. Kasi ang sarap sa pakiramdam na yung kasama mo sa loob ng bahay, lahat nakikisama sa pangarap mong umangat. Magmula sa nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, asawa na kaibigan mo, partner na kapatid mo. Napakasarap niya, which is yun yung ideal at yun din yung gusto kong mangyari sana. Which is, yun nga, mahirap mabuo sa part ko o sa part namin ni Mrs. Yun, so hindi ako nag-upload this night no, kasi nakita ko kagabi may post sa Team Payaman page no, na yun nga, nag-cross na yung landas ni, syempre, ang pinaka-inuidolo na maraming vloggers no, syempre, Kong TV. At the same time, ito ngayon talagang super rising para sa akin na number 1 din to eh, dito lalo sa Facebook, ang Kapimpin Brothers no. So sabi ko, sana maglabas agad si Sir Gaby yung Kapimpin Brothers ng content nila. Tapos ako gagawa ko ng reaction. Kasi alam niyo mga parno, ito sa totoo lang 2011 or 12 something, Kong TV talaga ang pinaka nagpakilala sa kanya sa akin, yung content niya about sa gym. Yan, yung 10 utos, mga 10 utos niya, yung about sa gym, yung mga kasi may gym ako that time. So relate ako doon. After nun, sinundan ko na siya. Hanggang sa mga bakbaka na dali makagago. Tapos ito ngayon, lately, aminin ko po, isa rin ako sa tinamaan doon sa pinost dati ni Idol Michael V. Na yung true meaning ng content is yung dapat yung makabuluhan. Yeah, so kaya sakto naman na gustong-gusto ko na talaga ipasok yung drama, although galing kami sa comedy na medyo double meaning. Pero yun nga, hindi naman nabigo dahil mas minapala po ako sa drama kaysa sa mga pinagagawa ko dating kabulastugan dito sa social media. Wala naman kasing influencer ang ayaw kumita, ayaw magkaroon ng maraming views at the same time, yung maraming connection, no? Which is, ako kasi yung taong talagang misa kahit gusto ko nang makipag-collab, ako pa yung nag-aalangan kasi, lalo pag wala akong budget, real talk. Ako po 4 lang talaga kami. No, 4 lang kami nang mag-iina ko, yan yung si Mrs. ko, tapos yung dalawa ko si Amanda at si Kuzma yung instrumento ng Cinemaps at talagang kami lang yung madalas yung makita sa content namin. At the same time nga, pasensya na kayo dahil sa ngayon talaga wala kayo ibang makita ibang background namin kundi itong bahay namin. No? So ito, matindi, grabe, sobrang touch ako dito kasi ang sarap makita yung mga dream idols mo na mag-cross ang landas tapos lalo ang larawan ng pamilya, tropahan at matinding samahan. Yun ang nakikita ko sa kanila. Yun, so ito, parinig ko sa inyo. Pagbaba ng backstage daw, nakita agad sila. Sinalubong siya ni Kong. Goosebump ako mga paro. May mataas yung mga balayibo kasi parehong idol to eh. Hindi to gumawa ng mga hype-hype, away-away, sigaw-sigaw, hamon-hamon para sumikat na. Consistency lang talaga. Talagang from day zero to day unlimited masaya lang lagi yung vlogs nila. So siguro kahit ako nasa kalagayan ni Sir Gaby, medyo ganun nararamdaman ako. Kasi ito nga nakita ko silang ganyan. Sa pulagad ako pa rin, lalo ko kilala ako ng ibang nakakilala talaga sa akin na mababaw luha ako par. Mukha lang matigas mukha ako pero napakababaw rin ang luha ako. Galing. Yan, so hindi ko na tatapusin kasi mahaba. Gusto ko lang i-express yung feelings ko rin sa pagkikita. Actually, nung nakita nung nakaraang Payaman Fair si Kabugok at saka si Kong, mga par, masaya din yung pakiramdam ko. Kasi sabi ko, kung merong Kong sa YouTube, kasi mas nauna ko na subaybayan talaga yung Kabugok, Team Kabugok, no? Tapos nung bandang huli, sabi ko may mga nakukulab sila Kabugok dahil marami silang mga endorsement, lalo sa mga moto vloggers o mga ano. Nakita ko tong Kapimpin Brothers tapos sinearch ko na.
Pagtingin ko sa page nila, sabi ko, wow, magkakapatid pala sila. Akala ko nga si Kalo, kapatid nila. Tapos pinsan lang pala. Tapos binalikan ko hinalukay ko na yung mga dating vlog siya. Tapos alam natin yan, yung mga kapwa vlogger, titignan mo agad yan yung views eh. Titignan mo yung views, titignan mo kung anong oras na nag-upload, titignan mo kung ano yung algorithm na ano. Tapos sindap ako kasi million din pala yung followers. Sabi ko, akala ko ang number 1 kabugok. Which is sabi ko, parang naghahatakan pa sa number 1 o parehas number 1 para sa akin. So, sa Facebook pagdating sa Facebook, ang number 1 para sa akin ngayon talaga, kabugok at saka kapinpin. Ngayon pagdating sa YouTube, no doubt para sa akin, Team Payaman talaga ang isa pinapanood namin. Yan, sa totoo lang, ngayon, nakasalang po. Nakatulog na lang yung maginawa sa pakita si Mrs. eh. So, bakit ako humanga sa mga to? Bakit? Kasi alam nyo mga par, ang Kong TV, pinakita nila sa social media, sa milyon-milyon nanonood sa kanila, yung samahan ng magtotropa. Samahan ng magtotropa, samahan ng pamilya, samahan ng nanay tatay. Yung parang ideal, di ba? Alam naman natin kasi mostly sabi nila pag pamilya, sino ba naman unang magtutulungan pagdating sa problema kundi pamilya. So sila talaga na-establish nila yung ganung samahan na hanggang gumawa sila ng payaman compound. Yung kasi dati umuupa lang sila talaga subaybay kayo mga par. So sobrang amen ako doon, sabi ko yun. Kasi mostly nangyayari sa tropahan lalo pag magkakalaro ng bata, pag tumanda sa pawan level na, hindi na magkakasundo, siraan na. So sila yung pinaka-example para sa akin na nakita kong ganun. Talagang larawan ng magpamilya sa loob ng bahay, larawan ng mga bilas-bilas, larawan ng mga tropa at larawan ng mga asawa ng tropa nila na parang iisa sila. Na wala kang balita na nag-away, nagkaroon ng toksikan, gano'n, wala. And then yung sa kabugok naman, sobrang sindak din ako nung una. Sabi ko, magkakapatid din pala to. So sabi ko, yung leadership din ni Kabugok, tapos ang dami niya rin palang tropa talaga na, sabi ko parang Kong TV rin. So na-inspire ako kasi sabi ko, buti pa sila. Real talk, nakakaramdam po ako na inggit. Kasi ang sarap sa pakiramdam na yung kasama mo sa loob ng bahay, lahat nakikisama sa pangarap mong umangat. Magmula sa nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, asawa na kaibigan mo, partner na kapatid mo. Napakasarap niya, which is yun yung ideal at yun din yung gusto kong mangyari sana. Which is, yun nga, mahirap mabuo sa part ko o sa part namin ni Mrs. And then nung nakita ko naman tong Kapimpim Brothers, and then, yun nga, noon pa pala sila nagbablog, tapos tama siya eh, may mga vlog siya, sabi ko parang Kong 2.0, yung datingan niya dati. Hanggang sa, yun nga, yung relasyon niya sa Benan, sa mga pamilya ni Elma, sa pamangkin ni Elma, tapos yung nanay niya napakabait, yung tatay niya napakabait bago mawala. Hanggang sa dumami sila, nagdagdag pa siya ng tropa. Tapos yun nga, nakita ko na from Team Kabugok, na-focus ako ngayon sa Kapimpim Brothers talaga. Every 6 PM, hindi ko pinapalampas yan. Hindi ko pinapalampas yan. Tapos pagdating naman na gabi, pag tamang pahinga na kami, tapos na kami gumawa ng content na mag-iina ko, sinasalit-salitan ko na yung Team Bugok at saka Kong TV talaga. So, pinaka-final words ko, ang sarap no? Ang sarap sa pakiramdam nilang panoorin kasi sila yung para sa akin masasabi kong good influencers talaga. Kasi nandun na lahat family-oriented, friendship, solidarity, walang inggitan, tulungan paangat, hatakan pataas, tulakan pataas, no? Sa dami ng social media influencer, no? Sila talaga yung best three para sa akin na larawan ng tunay na samahan at talagang walang iwanan, no? Kaya ako na-inspire ako sa kanila. Actually, yun nga, mahihain kasi ako eh. Minsan kahit yung iba sikat, yung iba ganito, sabi ng iba makipag-collab ka kasi malakas si ganito, punta ka doon, punta ka dito, papuntay mo sa ganyan. Ano kasi ako mga par, hindi ako yung tao na ayoko pumunta sa isang lugar talaga na wala man lang ako pang abot. Kaya inaamin ko agad dyan sa mga gusto makapag-collab din sa akin, tsaka gustong papuntahin ako na pag wala talaga ako wala. Kasi talagang under construction yung situation namin ngayon sa pamilya. Yan, kaya nung first na magka-million views ako sa Facebook, kasama ko pa si Mrs. Yan, so first na ka-million views ako,
pumatok yung ginawa namin although sa fight type. And then hindi ko akalain na paglipat namin dito sa bayan to mismo, nung sinama na namin yung dalawang anak ko, mas lalo kami naka-reach na mas wider audience. Which is, sabi ko, hindi ko pa kina-consider yung sarili ko o yung pamilya ko as sikat kasi hindi pa naman talaga ako ganun kakilala. Kung dito nga sa amin, halos wala pa ata sa 5 nakakaalam na nagbo-vlog kami. Kasi hindi talaga ako yung galaw vlogger katulad ng iba na alam mo na hangga't maaari ayaw kong makilala kasi nga parang ang hirap din yung sitwasyon nila na minsan di ka na makapunta ng palengke, di ka na makapag-mall, hindi ka na makasakay ng jeep kasi magkilala ka talaga, minsan dudumugin ka. Pero nire-ready ko yung mag-iina ko, kaya sabi ko sobrang thankful ako kay Lord kasi nga dahil sa mga inspirasyon sa mga to, ang laking tulong, no? Ang laking tulong ng samahan nila na may inspire ka eh. Ang 100% na nararamdaman ko sa Team Kabugok, Team Payaman at saka Kapimpim Brothers talaga yung appreciation. Yan, appreciation, tapos yung saya na sana, no? Sabi ko, may inggit ako na sana ganyan yung pamilya ko, sana ganyan yung tropa ko, sana ganyan yung mga kapatid ko, sana ganyan kami lahat ng pamilya ng misis ko at saka pamilya ko. Yun, walang sana, which is malabo mangyari. Kaya sobrang thankful ako dahil sa murang edad ng dalawa kong anak, si Amanda 10 years old, si Kuzma 3 years old, sobrang laking tulong. Sobrang laking tulong po kasi yung pangarap ko, wala kasi talagang vlogger na ayaw ng million views. Walang vlogger na ayaw ng million followers. So lahat kami, gagawin namin lahat basta para sa pamilya, which is, yun nga, dati po ako sa toxicity, dati ako sa fight hype, pero yung inaasam kong maraming views o kita sa mag-ina mo lang pala nakukuha. At again, salamat sa mga sumusuporta. Malayo pa tayo sa million followers, pero again, sobrang maraming salamat po sa mga nakasuporta. Hindi ko akalain na nga 147 na po, 147k na po kami. Sobrang maraming salamat po again. Keep inspiring, no, Kapimpim Brothers, Team Kabugok, tsaka kung sana all ganyan ang samahan. Pamilya sa loob ng bahay, biyenan sa hipag, bilas sa bayaw, kaibigan sa kaibigan, asawa sa asawa na kaibigan, at buong pamilya sana naghahatakan at nagtutulakang pataas. Yun lamang po. Thank you ulit sa aming mga supporters sa Cinemaps at sa mga na-entertain namin sa mga ginagawa naming true to life story minsan at talagang tatamaan ang marami nakakaranas ng ganun situation sa mga pamilya. Maraming salamat po sa inyo lahat.